Tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakahalagang balita mula sa gitnang silangan ng ating tinututukan ngayon na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buong mundo. Inihayag ng Ministry ng Depensa ng United Arab Emirates o UAE na natukoy nito ang dalawang ballistic missile na pinakawalan mula sa teritoryo ng Iran. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naiulat ang ganitong seryosong insidente mula noong pag-atake sa Fujairah Port noong ika-4 ng Mayo. Ayon sa inilabas na pahayag ng Ministry ng Depensa ng UAE, ang dalawang missile na ito ay direktang nakatutok sa mga sasakyang pandagat na dumaraan sa rehiyon, batay sa kanilang paunang pagsusuri. Sa kabutihang palad, parehong bumagsak sa karagatan ang mga missile at walang naiulat na pinsala sa mga barko o ari-arian. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding alarma sa buong komunidad ng mga manlalayag. Mabilis namang tumugon ang panig ng Iran upang pasubalian ang napakabigat na akusasyong ito. Itinanggi ni Esmail Baghaei, ang tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang mga paratang ng UAE. Inilarawan niya ang mga ito bilang walang batayan o baseless at iginiit na walang katotohanan ang mga ulat na umano'y naglalayong maghasik ng maling impormasyon at tensyon laban sa kanilang bansa. Naganap ang kontrobersyal na paglulunsad ng missile sa gitna ng isang napakasensitibong panahon. Kamakailan lamang ay natapos ang 60 araw na palugit para sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran nang walang anumang kasunduan. Ang pagkabigong ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa muling pag-igting ng armadong hidwaan na matagal nang nagpapahirap sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Ang Strait of Hormuz na itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng langis sa buong mundo ay patuloy na nakararanas ng matinding abala sa paglalayag mula pa noong buwan ng Pebrero. Dahil sa kawalan ng diplomatikong solusyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nangangamba ang mga eksperto na lalo pang magiging mapanganib ang paglalayag ng mga komersyal na barkong nagdadala ng krudo sa rutang ito. Sa kabila ng lumalaking banta sa kanilang teritoryo, tiniyak ng Ministry ng Depensa ng UAE ang buong kahandaan nitong ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin ng ahensya na handa silang harapin ang anumang uri ng banta at buong lakas na lalabanan ng anumang bansa o grupong naglalayong sumira sa seguridad, kapayapaan at katatagan ng kanilang bansa at ng rehiyon. Upang maiwasan ang malawakang takot at kaguluhan sa publiko, nagpadala ng agarang babala sa telepono ang Ministry ng Interior ng UAE sa mga mamamayan nito. Sa mensaheng ito, tiniyak ng pamahalaan na kontrolado ang sitwasyon at ligtas ang buong bansa. Pinayuhan din ng mga tao na ipagpatuloy ang kanilang mga normal na aktibidad matapos bawiin ang naunang babala kaugnay ng banta ng papalapit na missile. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng matinding alitan ang dalawang bansa hinggil sa seguridad sa dagat. Kamakailan lamang ay hayagang inakusahan ng UAE ang Iran sa pag-atake sa mga barkong pag-aari ng pamahalaan, partikular na ang mga sasakyang dagat ng ADNOC, habang naglalayag ang mga ito sa Strait of Hormuz. Ang mga naunang insidenteng ito ang naglatag ng pundasyon para sa kasalukuyang matinding tensyon. Sa kabilang banda, patuloy na naninindigan ng Iran na wala itong anumang kinalaman sa mga naganap na pag-atake sa mga barko ng ADNOC. Bagamat patuloy ang matitinding akusasyon mula sa UAE at iba pang kaalyadong bansa sa kanluran, hindi kailanman inako ng Tehran ang direktang responsibilidad sa mga insidenteng ito. Dahil dito, lalo pang nahihirapan ng mga internasyonal na investigador na matukoy ang tunay na may pananagutan sa mga insidente sa karagatan. Gayunpaman, matatandaang nagbanta na ang Revolutionary Guards ng Iran sa mga nakaraang buwan hinggil sa kanilang mga hakbang sa seguridad. Ayon sa kanilang pahayag, magsasagawa sila ng operasyon laban sa anumang barkong dadaan sa Strait of Hormuz kung mapatutunayang may kaugnayan ang mga ito sa mga kaaway ng Tehran o kung hindi susunod ang mga ito sa mga direktiba at regulasyong ipinatutupad ng pamahalaang Iran. Dahil sa mga kaganapang ito, ang Strait of Hormuz ay nananatiling isa sa pinakasensitibong geopolitical flashpoint sa buong daigdig. Halos 1/4 ng kabuuang supply ng langis sa mundo na dinadala sa pamamagitan ng dagat ay dumaraan sa makipot na daanang ito araw-araw. Kaya naman ang anumang banta ng pag-atake gamit ang missile ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa presyo at seguridad ng enerhiya sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa mga bansa sa rehiyon ng Golpo, ang katatagan ng ekonomiya ay nakasalalay sa malayang paglalayag ng mga barkong pangkargamento.
Ang UAE bilang isa sa mga pangunahing bansang nagluluwas ng langis ay labis na nag-aalala sa seguridad ng mga ruta ng kalakalan nito. Ang bawat insidente ng pag-atake o banta ay nagpapataas din sa halaga ng insurance ng mga barko na lalo pang nagpapamahal sa operasyon ng kalakalan. Ang papel ng Estados Unidos at ng iba pang mga pandaigdigang kapangyarihan ay muling nabibigyang diin sa krisis na ito. May mga panawagan ngayon mula sa iba't ibang sektor para sa mas mahigpit na pagpapatrolya ng mga koalisyong militar sa karagatan upang maprotektahan ng mga komersyal na barko laban sa mga posibleng pag-atake ng missile at iba. Pang-uri ng pananabotahe na maaaring magparalisa sa kalakalan. Ayon sa mga analista sa politika, ang pagtatapos ng 60 araw na palugit para sa negosasyon ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng Washington at Tehran. Ang kawalan ng diplomatikong solusyon ay nagiiwan ng malaking puwang para sa maling kalkulasyon ng magkabilang panig na maaaring humantong sa isang hindi inaasahang armadong tunggalian na magpapahirap sa buong rehiyon at maglalagay sa pandaigdigang seguridad sa mas malaking panganib. Dito sa Pilipinas, ang ganitong mga kaganapan sa gitnang silangan ay malapit nating binabantayan dahil sa malaking epekto ng mga ito sa ating bansa. Bilang isang bansang lubos na umaasa sa inaangkat na langis, ang anumang kaguluhan sa Strait of Hormuz ay maaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating mga lokal na gasolinahan, na tiyak na magpapabigat sa buwan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Bukod sa epekto sa presyo ng langis, labis ding nag-aalala ang pamahalaan ng Pilipinas para sa kaligtasan ng libu-libong overseas Filipino workers o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho sa UAE at mga karatig bansa sa gitnang silangan. Ang bawat banta ng missile ay nagdudulot ng matinding kaba at takot sa kanilang mga pamilyang narito sa ating bansa habang umaasa sa kanilang buwanang padala para sa kabuhayan. Sa ngayon, ang mga internasyonal na kumpanya sa pagpapadala ay nagpapatupad na ng mas mahigpit na mga protocol sa seguridad para sa kanilang mga tripulante. Marami sa kanila ang nag-iisip na baguhin ang kanilang mga ruta ng paglalayag kahit mga hulugan ito ng mas mahabang biyahe at mas mataas na gastos sa gasolina upang maiwasan ang panganib na dulot ng mga missile at ng kasalukuyang tensyon sa Strait of Hormuz. Kung susuriin ang kasaysayan ng hidwaang ito, makikitang patuloy ang paglala ng sitwasyon mula pa noong nakaraang year. Ang paulit-ulit na pagtanggi ng Iran at ang mga akusasyon ng UAE at ng kanluran ay nagpapakita ng isang napakakomplikadong laro ng geopolitika kung saan ang katotohanan ay madalas na natatabunan ng interes ng bawat panig na naglalayong mapanatili ang sariling impluwensya at kapangyarihan sa rehiyon. Sa mga susunod na araw, inaasahang magsasagawa ng mga emergency meeting ang United Nations Security Council at iba pang mga rehiyonal na organisasyon upang talakayin ang insidenteng ito. Maraming bansa ang patuloy na umaapela para sa de-escalation at muling pagbabalik sa mesa ng negosasyon upang maiwasan ang mas malalang trahedya na maaaring humantong sa isang malaking pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Patuloy na babantayan ng ating himpilan ang mga susunod na kaganapan sa gitnang silangan at ang magiging epekto ng mga ito sa ating bansa at sa mga kababayan nating OFW sa ibang bansa. Isang malaking tensyon ngayon ang muling sumiklab sa gitnang silangan matapos direktang akusahan ng Israel ang pamahalaan ng Syria. Ayon sa ulat, pinayagan umano ng Syria ang Turkey na magpasok at magtalaga ng kanilang mga tropang militar sa loob ng teritoryo ng bansa. Ang hakbang na ito ay itinuturing ng Israel na isang napakalaking banta sa kanilang pambansang seguridad. Ang seryosong akusasyong ito ng Israel ay inilabas kasunod ng isang misteryosong pag-atake sa Abu al-Duhur Air Base sa Syria. Ang nasabing pasilidad ng militar ay naging target ng isang matinding airstrike noong ika-18 ng Agosto. Bagamat walang direktang umako sa insidente, mabilis nitong nakuha ang atensyon ng buong mundo dahil sa posibleng epekto nito sa geopolitika ng rehiyon at sa ugnayan ng mga kalapit na bansa. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng opisina ng punong ministro ng Israel, binigyang diin na ang Israel at Syria ay may naunang kasunduan na panatilihin ang status quo o ang kasalukuyang estado ng seguridad sa kanilang mga hangganan. Gayunpaman, ayon sa Israel, muntik nang masira ng Syria ang mahalagang kasunduang ito nang magdesisyon itong payagan ang mga sundalong Turkish na magpalakas ng puwersa sa Aleppo. Idinagdag pa ng tanggapan ng punong ministro ng Israel na paulit-ulit na nilang binalaan ang pamahalaan sa Damascus hinggil sa panganib ng pagpapapasok ng mga dayuhang puwersa tulad ng Turkey.
Ayon sa kanila, ang anumang banyagang presensyang militar malapit sa kanilang hangganan ay direktang banta sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Subalit pinili umano ng administrasyon sa Syria na baliwalain ang mga babalang ito. Sa kabila ng kanilang matatapang na pahayag at seryosong akusasyon laban sa Damascus, kapansin-pansin na hindi tahasang inako ng pamahalaan ng Israel ang responsibilidad sa naganap na pag-atake sa Abu al-Duhur Air Base sa probinsya ng Idlib. Ang pananahimik na ito ay karaniwang ginagawa ng militar ng Israel kaugnay ng kanilang mga operasyon sa labas ng bansa na lalo pang nagpapalaki sa misteryo ng naganap na pambobomba. Hindi naman nagpalipas ng oras ang pamahalaan ng Turkey upang sumagot sa mga alegasyong ito. Agad na naglabas ng matinding pagkondena ang Ankara laban sa mga naging pahayag ng opisina ng punong ministro ng Israel. Ayon sa Turkey, ang mga akusasyong ito ay ganap na walang batayan at gawa-gawa lamang upang bigyang katwiran ng Israel ang kanilang mga ilegal na pag-atake sa soberanya ng ibang bansa sa gitnang silangan. Binigyang diin pa ng Turkey na ang mga operasyong militar ng Israel sa loob ng Syria ay isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas at sa integridad ng teritoryo ng Syria. Para sa Ankara, ang patuloy na agresyon ng Israel ang tunay na nagdudulot ng kawalan ng katatagan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan at hindi ang presensya ng mga tropang naglalayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa mga nasabing lugar. Samantala, nagpahayag din ng malalim na pagkabahala ang pamahalaan ng Estados Unidos hinggil sa panibagong bugso ng karahasan. Si Tom Barrack, ang espesyal na sugo ng Pangulo ng Estados Unidos para sa isyu ng Syria, ay naglabas ng pahayag na nagpapatunay na ang Israel nga ang nasa likod ng naganap na airstrike sa Abu al-Duhur. Ang kumpirmasyong ito ay nagdagdag ng bigat sa diplomatikong tensyon sa pagitan ng mga bansa. Tinawag ni Tom Barrack ang aksyon ng Israel bilang isang hindi kinakailangang hakbang na nagdudulot lamang ng malalang eskalasyon ng gulo sa rehiyon. Ayon sa opisyal ng Estados Unidos, ang ganitong uri ng unilateral na pag-atake ay hindi makatutulong sa pagsisikap na maibalik ang kapayapaan at katatagan sa Syria. Sa halip, lalo lamang nitong pinapalala ang sitwasyon at pinahihirapan ang mga diplomatikong solusyon. Sa kanyang pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon sa Syria, ipinaliwanag ni Barrack na walang nakikitang agresibong motibo o aktibidad ang pamahalaan ng Syria laban sa Israel sa kasalukuyan. Dagdag pa niya, hindi rin nagpapanatili ang Syria ng mga proxy force o mga grupong militar na may layuning salakayin ang Israel. Ang pagtatasa na ito ay direktang sumasalungat sa mga katwiran at paratang na inilabas ng Tel Aviv. Inihayag pa ng Amerikanong sugo na sa maraming pagkakataon ay nagpakita ng mga senyales ang pamahalaan sa Damascus na nais nilang bawasan ang tensyon at iwasan ang anumang konfrontasyong militar sa Israel. Ayon sa kanya, ang Syria ay kasalukuyang nakatuon sa rehabilitasyon ng bansa pagkatapos ng mahabang taon ng digmaang sibil, kaya naman walang lohika para sa kanila na magsimula ng panibagong hidwaan sa kanilang kapitbahay. Dahil dito, nanawagan si Tom Barrack sa lahat ng nasasangkot na partido na bigyang prioridad ang bukas na komunikasyon at diplomatikong talakayan sa halip na gumamit ng dahas o magsagawa ng mga karagdagang operasyong militar sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang tanging paraan upang maiwasan ang malawakang digmaan sa rehiyon ay ang pag-upo sa hapag ng negosasyon at paggalang sa mga umiiral na kasunduan sa seguridad. Upang mas maunawaan ang kahalagahan ng target, ang Abu al-Duhur Air Base ay isang pasilidad ng militar na matagal nang hindi aktibo o hindi na ginagamit para sa mga operasyong panghimpapawid mula pa noong taong 2012. Ang base na ito, na matatagpuan sa probinsya ng Idlib, ay naging saksi sa maraming labanan noong kasagsagan ng digmaang sibil sa Syria, ngunit nanatiling tahimik sa mga nakalipas na taon. Sa kasalukuyan, ang Abu al-Duhur Air Base ay nasa ilalim ng proteksyon at pangangasiwa ng mga puwersa mula sa Ministry ng Depensa ng Syria. Bagamat wala itong mga aktibong eroplanong pandigma, ang estratehikong lokasyon nito ay nananatiling mahalaga para sa seguridad ng hilagang bahagi ng Syria. Ang presensya ng mga sundalong Syrian dito ay bahagi lamang ng kanilang regular na tungkulin na bantayan ng pambansang ari-arian. Ayon sa mga lokal na ulat mula sa Syria, ang airstrike na naganap noong ika-18 ng Agosto ay nagdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng base militar. Gayunpaman, mabuting balita na walang naitalang sugatan o nasawi sa panig ng mga sundalo o sibilyang malapit sa lugar ng insidente. Ang pinsala ay nakatuon lamang sa mga gusali at pasilidad na matagal nang hindi ginagamit ng militar. Kung babalikan ng kasaysayan,
Ang militar ng Israel ay nagsagawa na ng daan-daang airstrike sa loob ng Syria mula nang bumagsak ang administrasyon ng dating Pangulong Bashar al-Assad noong Disyembre ng taong 2024. Ang mga pag-ataking ito ay karaniwang nakadirekta sa mga target na pinaniniwalaan nilang banta sa kanilang seguridad, partikular na ang mga grupong suportado ng Iran. Gayunpaman, ang pag-atake sa Abu al-Duhur noong Agosto ay nagdulot ng matinding pagkabahala dahil sa lokasyon nito. Ang base ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa na napakalayo sa tinatawag na Southern Buffer Zone o ligtas na zona na itinatag at pinapanatili ng Israel sa timog ng Syria. Ang paglawak ng sakop ng mga pag-atake ng Israel patungo sa hilaga ay nagpapakita ng pagbabago sa kanilang estratehiyang militar. Sa kabilang banda, ang ugnayan sa pagitan ng Turkey at Israel ay may mahabang kasaysayan. Ang Turkey ang kauna-unahang bansang may mayoryang populasyon ng mga Muslim na kumilala sa Estado ng Israel noong nakaraang siglo. Sa loob ng maraming taon, ang dalawang bansa ay nagkaroon ng malakas na ugnayan sa kalakalan, turismo at maging sa kooperasyong pangseguridad na naging mahalagang bahagi ng katatagan sa rehiyon. Subalit ang magandang ugnayang ito ay unti-unting nagbago at humantong sa matinding tensyon sa mga nakalipas na buwan. Ito ay matapos ang paulit-ulit at matatalas na pagbatikos ni Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey laban sa Israel. Partikular na tinuligsa ng leader ng Turkey ang mga operasyong militar at kampanya ng Israel sa Gaza na nagdulot ng matinding galit at diplomatikong hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang naganap na insidente sa Abu al-Duhur ay malinaw na nagpapakita kung gaano karupok ang kapayapaan sa gitnang silangan sa kasalukuyan. Sa gitna ng mga akusasyon, pag-atake at diplomatikong bangayan, nananatiling nangangamba ang buong mundo sa posibleng pagsiklab ng mas malaking digmaan na maaaring magsangkot sa mas maraming bansa.